Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Ang taglay mong katapatan, kailan may di magbabago. At dahil unang fellowship sa taong Etneb. Huwag kayo magtataka kung bakit minimension ko ang salitang Etneb. Backward for the word 2020. Ating pong basahin ang magandang balita na ating pagsasalu-saluhan. Ito po'y hahanguin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanatay 3, simula sa talatang 13 hanggang 17. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 3, verse 13 to 17. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. At ganito po ang mababasa sa wikang English. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son whom I love. With him I am well pleased. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Praise the Lord Jesus Christ. Sa wika natin, mga kapatid, sa pananampalataya, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, Ako po ang kailangang bautismohan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Amen. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, ang Espiritu ng Diyos, gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Amen. Ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Ating papurihan ang buhay na salita ng Diyos. Sige po, tayo po muna ay makaupo upang sumandali sa presensya ng buhay na Diyos. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Malaya kang sumagot, Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi po. At pinagpalang gabi sa mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord program. Saan man kayo naroroon, saan man dako kayo, ano man ang kinalalagyan nyo, higit na himala ang bubuo sa inyo ng Diyos sa unang pag-broadcast na ito
sa taong 2020. Purihin natin ang Panginoon. At magandang gabi po sa ating mga isa nating kapatid na bagong dating. At ngayong gabi, dahil unang pagtitipon para sa taong etneb, ako po ay may magandang balita na parating ng Panginoon sa inyo. Pakam po natin ang banal ng Diyos. Praise God. Ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, 3 kabanata, talatang 16 at 17. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Praise be the name of Jesus. So, ngayong gabi, ang ating pong tatalakayin ay pamamagatan ko, God pleases Jesus. Kinalulugdan ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. So, bilang panimula ng ating pagninilay sa gabing ito, magandang gabi ulit sa bagong dating uli. Happy New Year! Evening na eh. Sa Ebanghelyong ating pong natunghayan, isinalaysay ni San Mateo tungkol sa pagbabautismo ng Panginoong Hesus sa Ilog Jordan at talagang kinalulugdan siya ng Diyos Amang nasa langit. Amen. Imagine po ninyo, dahil hindi pa po natapos ang Christmas season, sapagkat nagtatapos ang Christmas season sa kapistahan ng pagbabautismo ni Jesus sa Ilog Jordan. Napakaliwanag po ng sinabi ng isang tinig mula sa langit na nagwika, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Amen. Ang tanong, ibig niyo po bang kayo'y kalugdan ng Diyos? Amen. Kayo mga nanonood sa Facebook live broadcast at sa YouTube channel na Kapahayagan TV channel sa Preaching the Living Word of the Lord, ibig nyo rin po ba kalugdan kayo ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ang aking pong katanungan ay, bakit kinalulugdan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus oras na siya'y mabautismuhan? Why God pleases Jesus? Bakit nga ba? Sa English ay why. Why? Kasi po siya kaisa-isang anak. Tumpak. Pero, bakit kinalulugdan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus? Ito po ang tatlong dahilan kung bakit pagnilayan natin. At maging sa mga sumusubaybay sa ating Preaching the Living Word of the Lord, we are live and alive and always be alive dito po sa residence ni Brother Ted Tintiman, dito po sa Holy Family Village,
Holy Family Devotions, Bagong Bayan, Taguig City, kung saan ginaganap po ito buwan-buwan pa rin. Tama? Hindi ko po alam kung kailan magiging regular prayer meeting itong dakong ito. And that is one of the 2020 vision from God. Amen. The first reason why God pleases Jesus is because as a real man, he must deny himself as Jesus came to Jordan River. Bilang isang taong totoo, amen po ba? Kinalimutan ni Jesus ang kanyang sarili habang siya'y patungo sa ilog Jordan. Saan ko po hinango? Sa verse 13 ng Matthew chapter 3. Anong sinabi? Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Amen po ba? Amen. Now, sa madaling wika, bagamat siya'y Diyos na totoo, hinarap ni Jesus ang kanyang pagiging taong totoo. Bagamat malayo ang ilog Jordan mula sa kanyang hometown sa Nazareth, Galilea, niloob talaga ng Diyos na harapin ni Jesus ang kanyang magiging responsibilidad sa pamamagitan ng ministeryong ipinaghanda ng Panginoon mula sa kanyang kapangsanan. Lumapit pa nga ang Panginoong Hesus kay Juan na siyang forerunner ng Panginoon. Bakit lumapit? Bakit nga ba lumapit si Juan, ang Panginoong Hesus kay Juan Bautista? Para ano? Upang pabautismo. Bagamat walang kasalanan ang Panginoon, para bang may pahiwatig si Juan Bautista. Amen? Amen. Kaya, ayan, pinagpalang gabi sa mga dumating pa rin. Mga bagong dating pa rin. Lord, purihin sa Diyos. Salamat. Nagsinatig din. Maghihiling tayo. Bigyan mo ng upuan mo. Okay? Kaya kayong lahat na nandito, bago matapos itong fellowship na ito, at maging sa mga sumusubaybay sa ating Facebook live broadcast, sa ating live and alive sa ating Kapahayagan TV channel, sa Facebook page, Facebook group, at sa YouTube channel, I ask God that every people around here must be received the unstoppable healing power of the Holy Spirit. Amen. Mahina yata. Amen. Na, lumapit Sis, ka dito. natatakpan yung Facebook Live. May Facebook daw. Okay? Kaya lumapit kay John the Baptist ay para ipakita ang kababaang loob ni Jesus. Bagamat kinalimutan ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos at hinarap niya ang pagiging taong totoo, purihin natin ang Panginoon. Tingnan niyo po yung
Dahil hindi hiniwala, dahil nagloko ang mister. Ang luma. Ang ibig sabihin nito, hindi niya binigyan sa madaling wika, hinangad niya ang kanyang kababaang loob. Amen. Ibig sanang hadlangan ni John the Baptist na binyagan si Jesus. Kaya niya sinansala, anong sabi? Ako po ang dapat bautismuhan ninyo. At kayo pa ang lumalapit. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya pinilit na hindi yung kahilingan ni Juan. Ang Panginoon hindi binigyan ni Jesus ng malaking kanyang kanya kung gaano kababa ang at dapat pakita ang kababaang loob natin alang-alang sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Amen. Bakit? Kaya siya naging tao, siya ay pakababa, naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Hanggang kamatayan sa krus. At ang magpabautismo o dahilan. Total, as requested by Sister Mary, hanggang alas 8. Yung hanggang anong oras dito sa dakong ito? 7:20 po. Magse 7:20 na. The third and final reason why God Jesus chapter 3.
Mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulutan. Amen. Amen. Kaya dapat tayong hagdan ng Panginoong Hesus, Amen. kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin dito sa Holy Family Devotions, Timtiman Residence, at maging kayo sa Facebook, nanonood sa ating Facebook live broadcast. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay katulad ng Panginoong Jesucristo. At dapat talaga na maghari nawa sa atin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Amen. Ating palakpakan ng buhay ng Diyos. At tayo po muna ay yuko. At tayo po'y manalangin sa ating buhay na Diyos. Wika po natin, Panginoong Jesucristo, ngayon batid namin ang kadahilanan kung bakit ka kinalugdan ng Diyos Amang nasa langit. Sapagkat kinalugdan mo, kinalimutan mo ang iyong sarili. Hindi mo binigyang halaga ang iyong sariling interes. At hinangad mo sa pagkakaisa ang matupad ang kalooban ng iyong Amang nasa langit. Kaya naman po, Panginoong Hesus, nagtitiwala kami na kami po ay inyong kinalugdan. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lang, sasambitin namin sa pamamagitan ng awitin, ikaw ang maghari sa buhay ko. Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay. Isay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari. Ikaw
Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay. Pusong dalisay Ang nais. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging Katulad mo. Praise God. At kayo po mga sumusubaybay sa Facebook Live broadcast dito sa Preaching the Living Word of the Lord sa Facebook page, YouTube channel at sa Facebook group. Naway patuloy kayong samahan ng Panginoon at nawa sa mga susunod na araw patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Mula po dito sa Holy Family Devotions, Timtiman Residence, Bagong Bayan, Taguig City. Yes. Ito po ang inyong lingkod. Patuloy tayong samahan. Ikaw